Gumawa yung mga taong ito ng isang sasakyan na mukhang nakalubog sa lupa. Sinasabing ibinase nila ito sa isang action-adventure game kapag nga nagiglitch yung isang sasakyan. Ito naman yung isang company na gumawa ng motor na kayang automatic na balansin yung dalawang gulong para manatili itong nakatayo. Sinasabing kaya din itong mag-self-drive at sundan yung may-ari sa pamamagitan ng technology na kung tawagin ay riding assist na napag-alaman namang isang uri ng artificial intelligence. Sobrang dami talaga mga kakaibang bagay yung ginagawa ng mga tao dati at sa panahon natin ngayon. At yung isa nga dito ay yung tinatawag na perpetual motion. Sinasabing yung perpetual motion ay ang isang uri ng paggalaw na hindi tumitigil kahit na hindi ito ginagamitan ng baterya. At ayon sa pag-aaral ay kapag nakagawa ka ng isang perfect na perpetual motion ay maaari ka na ding makagawa ng isang infinite energy. Sa ilang dekada ay napakarami mga tao yung sumubok na gumawa ng isang perfect na perpetual motion pero walang ni isa sa kanila yung nagtagumpay dahil hindi nito nasusunod yung first and second law ng thermodynamics. Speaking of robot mga master, ay pinapasok ng mga lalaking ito yung isang robodog sa kulungan ng mga cheetah para makita nila yung magiging reaction nito dito. At makikita mo nga sa videong ito na sobrang nag-iingat yung cheetah dahil nga hindi niya alam kung delikado ba ito o hindi. Ito naman yung isang daga na kumuha ng stick at nilagay sa mousetrap para makuha niya yung pagkain na nakakabit dito nang hindi siya nakukulong. At ito din yung isang uwak na humarang sa camera ng live TV broadcast. Ayon sa pag-aaral ay yung mga uwak ang isa sa mga pinakamatalinong hayop sa buong mundo dahil yung kanilang IQ ay halos kasing level ng isang 7 years old na bata. At speaking of ibon mga master, ay may isang conspiracy yung nagsasabing yung bansang Amerika ay gumagawa ng mga robotic na ibon para mag-spy sa mga tao. At kaya daw nakadalasang pumupunta sa wire ng isang poste yung mga ibon ay dahil sa kumukuha daw ito ng electricity para makapag-charge dito. At makikita mo nga sa videong ito yung isang ibon na na-stuck sa ere nang hindi man lang pumapagaspas yung pakpak. Marami mga tao yung nagsasabing edited lang yung videong ito pero may mga iilan din naman yung nagsasabing kaya talaga itong gawin ng mga ibon kapag nag-hover sila sa isang napakalakas na hangin. Yung isa din sa conspiracy na nakaka-fascinate ay yung patungkol sa mga subliminal messages na nilalagay ng mga company sa kanilang advertisement para makuha yung atensyon ng isang tao. Sinasabing may mga bagay tayo nagagawa unconsciously depende sa kung ano yung nakikita at nararamdaman natin at tinitake advantage daw ito ng mga company para makumbinsin nila na bumili yung isang tao sa kanilang produkto. At yung isa nga sa example dito ay itong mga relo. Makikita mo dito na laging nakaset yung kamay ng mga relo sa Tenten kapag ina-advertise ito ng mga company sa iba't ibang posters at commercials. At yung reason kung bakit nila ginagawa ito ay dahil may similarity kasi ito sa isang smiling face emoji na maaaring makapag-trigger ng positive emotion sa isang tao. At dahil nga sa emosyon na ito ay mapapabili ka ng kanilang relo. Ito naman yung isang picture na nagpapakita ng isang napakalaking ahas. Marami mga tao ay nagsasabing yung kakaibang creature na ito ay inedit lang. Pero may mga iilan din naman yung nagsasabing maaari daw na totoo ito. Ayon sa mga eksperto ay sobrang dami pa mga bagay yung hindi pa natin alam. Especially sa mga iba't ibang species ng hayop sa mundo natin. Makikita mo nga sa videong ito yung isang isda na mayroong mukha na parang tao. Nilalagay ng lalaking ito yung alaga niyang pagong sa loob ng refrigerator sa loob ng ilang buwan kada taon. At ayon sa mga eksperto ay hindi naman nakakasama yung ganito basta nasa healthy condition yung isang pagong. Sinasabing yung reason kung bakit nilalagay sa refrigerator yung isang alagang pagong ay para ma-simulate yung winter na climate condition. At dahil dito ay maaaring matrigger yung state na kung tawagin ay brumation. Ayon sa pag-aaral ay ang brumation state ay isang klase ng hibernation na ginagawa ng mga reptiles kagaya nga ng mga pagong. At yung reason kung bakit nila ginagawa ito ay para bumagal yung kanilang metabolism to the point na pati yung kanilang heart rate ay umaabot ang halos once every 10 minutes. Napag-alaman din kadalasan itong ginagawa ng mga pagong para makasurvive ng mas matagal sa world, especially kung nagkakaroon ng food scarcity. Speaking of alagang pagong mga master, ay ito yung lalaki na nag-alaga ng isang rare na uri ng albino turtle na merong naka-expose na puso. Marami mga tao ay nagsasabing meron na lamang na approximately 1 year na lifespan itong si Hope dahil nga sa naka-expose yung isa sa mga pinaka-fragile na internal organ niya. Pero makalipas lang yung ilang buwan ay nagawa nitong lumaki ng paunti-unti hanggang sa maging fully mature ito. Dahil nga sa istorya ni Hope ay marami mga tao ay nag-start ng charity para sa kanya. At hanggang ngayon ay nabubuhay pa din siya sa pangangalaga ni Michael Aquilina. Ayon sa mga eksperto ay nagagalit yung mga species na ito kapag nakakakita sila ng kulay black. Ina-assume kasi nila na threat yung kulay na ito dahil kadalasan sa umaatake ng kanilang mga itlog ay mga itim na hayop kagaya na lang ng ahas, ravens at uwak. Sinasabing nakabiologically program sa isip ng mga hayop yung pagprotekta sa kanilang mga anak para ma-preserve yung future ng kanilang species. At ayon sa biology ay makikita din natin yung behavior na ito sa mga tao dahil nga isa tayong uri ng mammal na mayroong genetics na halos kasing kaparehas din ng isang primate. Speaking of primate biology mga master, ay ayon sa mga early criminology theoreticians, ay kadalasan sa mga serial killer ay mayroong syndrome na kung tawagin ay chromosomal aneuploidy na kung saan ay
ay imbes na XY lang yung kanilang chromosome, ay meron pa itong isa pang extra na Y. Sinasabing kung sakaling meron kang XYY chromosome, ay may possibility na magkaroon ka ng impulse pagdating sa mga violence at criminal acts. Kung patungkol lang naman sa genetic chromosome yung pag-uusapan natin mga master, ay yung isa sa mga pinaka nakaka-fascinate na kwento na related dito, ay yung patungkol sa dugo na nakita ng mga Israelite scientists noong January 6, 1982. Sinasabi kasi yung archaeologist na si Ron Wyatt ay pinroclaim na na-discover niya yung isang sacred artifact na na-mention sa Bible na kung tawagin ni Ark of the Covenant. At ayon sa kanila ay merong mga itim na substance silang nakita na nakadikit sa artifact na ito. Nung sinubukan nilang dalhin sa laboratory yung itim na substance na nakita nila, ay napag-alaman nilang isa pala itong dugo na meron lamang na 24 chromosomes. Nung pinuntahan ulit nila yung lokasyon kung saan nila nakita yung Ark of the Covenant, ay nagulat sila dahil ito pala ay nasa ilalim kung saan ikinrucify yung Messiah. Maraming mga tao ay nagsasabing maaaring totoo na nabuhay talaga si Christ noon dahil nga sa napakabigat ng substance at proof na nakita ng mga scientists na ito. Pero dahil nga sa napakarami na ding false rumors yung kumakalat patungkol sa buhay ng Christ, kaya nawalan ng interest yung mga tao patungkol nga dito. Ayon sa mga conspiracy na kumakalat sa internet, ay merong itinatago yung Vatican Church sa public na maaaring maging controversial sa Christianity at buong mundo. Sinasabi kasing sa loob ng Vatican Secret Archive ay nakatago daw yung isang device na ginawa ng Vatican Church na kayang makakita ng past, specifically sa timeline ng buhay ni Christ. Napag-alamang itong chronovisor ay ginawa daw ng mga magagaling na inventor noon, kagaya na lang nitong si Enrico Fermi na kilala bilang developer ng unang nuclear reactor. At sinasabing kapag tumingin ka sa chronovisor device ay makikita mo yung mga historical evidence na naganap noon, kagaya nga ng crucifixion ni Christ. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Follow me guys for more content like this.